So eto na nga at sinipag na naman tayong mag-bake at na-miss ko nga tong nagtitrending na Spanish bread sa ibang lugar. Pero dahil malayo yon at hindi naman natin kayang pumunta doon, sayang ang gasolina kapag bumiyahe. Kaya naman naisipan ko na ako na lang ang mag-bake at i-share ko sa inyo ang recipe. At eto na nga mga manay, ire-ready na natin yung mga sangkap na kailangan natin. So this time gagawa tayo ng Spanish bread na hindi basta-basta kasi gagawin nating espesyal dahil para sa ating pamilya. So dito pagkatapos ko magbalat ng patatas ay hinislice ko lamang, then hinugasan at ito'y ating papakuluan hanggang sa mapalambot natin to. So ito yung gagawin natin improver para mas maganda yung kalalabasan ng ating tinapay. Mas malambot na parang nagme-melt sa bibig at hindi ka talaga mauumay. Pagkatapos natin mapakuluan, dudurugin natin yan gamit ang tinidor. Mas mainam na habang mainit pa ay durugin nyo na para talagang durug na durug siya kaysa palalamigin nyo pa. Then set aside. At dito nga pagkatapos natin magdurog ng patatas, gagamit tayo ng timbangan dahil titimbangin natin yung mga sangkap na gagamitin natin. Bali kailangan natin dito ng 500 grams na all-purpose flour or pwede rin kayong gumamit ng bread flour. Bali nga pala sa harina na aking gamit, binibili ko lang yan sa supermarket mga manay. Maglalagay din ako rito ng instant yeast, then sasabayan ko na rin ang paglalagay ng asin. At i-mix lang natin. Pagkatapos ma-mix, maglalagay tayo ng pinakabutas sa gitna or puwang para dyan na natin ilalagay yung mga natitirang sangkap. Bali dito hindi nga pala ako gagamit ng tubig. Gagamitin natin dito ay fresh milk. Then maglalagay din tayo ng sugar. Pwede ring wash sugar pero white sugar yung gamit ko. Naglagay din ako ng isang pirasong itlog. Then meron din tayong vanilla essence para naman talagang mabango yung ating dough na gagawin. Siya nga pala para sa mga followers ko rito na matatagal nang nakasubaybay sa akin, alam niyo yan. Marami na tayong recipe na ibinahagi dito ng paggawa or pagbibake ng Spanish bread. Isa to sa paborito ng Pinoy at I'm sure talaga na magugustuhan nyo to. And this time dito sa recipe na mapapanood din nyo ay kakaiba yung mga sangkap na nilagay ko rito. Kaya i-ready na ang notebook at ilista para pagkatapos kong mag-bake at gawin to, ikaw naman ang susunod na magbe-bake dyan sa bahay ninyo. At kaya ko nga pala to tinawag na special Spanish bread kasi nga kung mapapansin nyo, hindi tayo dito gumamit ng tubig, ginamit natin ay milk, then ang gagamitin natin dito mamaya ay real butter para dito sa ating dough. Syempre kapag pamilya ang kakain, di ba dapat special na yung mga gagamitin nating sangkap. Mix lang natin ng ganyan. Then ito nga pala mga manay ay malambot po yung dough natin ha. Expect nyo na po yan. So ito nga pala yung brand na gamit kong butter. Bali dito pala sa ating dough ay maglalagay tayo ng 3 tablespoon ng softened butter. Ngayon kung magtatanong kayo, manay, paano yan kung gusto kong pambenta? Meron po akong recipe neto ng Spanish bread na pangmasa ang timpla. So pwede nyo po yun i-check sa aking YouTube channel at panoorin, lalo na kung pambenta yung gagawin ninyo. Then dito nga ilalagay na natin yung tinabi natin kanina na dinurog na patatas. Ngayon kung walang patatas, pwede naman pong gumamit ng kamote. Mas mainam po talaga yung sobrang lambot para pag dinurog natin ay walang buo-buo. Then mix lang po natin. So dito kung mapapansin nyo, hindi po ako naglabsa kasi normal po talaga mga manay kapag gumagawa ng dough, mas maganda po talaga na walang gloves kasi mas nakakapamoy yung dough mo kung tama na yung masa mo at kung kulang pa. Mix lang natin yan ng maigi, then kapag okay na, lipat natin dito sa table natin para mas mamasa natin ng maayos. Bali dito nga ay mamasahin natin to ng 6 to 10 minutes ng tuloy-tuloy. At alam nyo mga manay, naglaway talaga ako dahil di ba nagtitrending na at huli na nga akong gagawa nito, yung Spanish bread na halos natutunaw or talagang lumalabas na yung pinaka-butter yung palaman niya sa loob at gagawin natin yon. Nung napanood ko yun mga manay, grabe talaga yung pila at talagang dinadagsa sila at ang layo naman kung pupuntahan ko tapos Spanish bread lang yung bibilhin ko. Kaya naman naisipan ko na bakit hindi na lang ako yung gagawa mismo. So ayan, kung napapansin nyo, unti-unti na tong kumikinis at kapag ganyan na ay pwede na natin yang ipahinga maya-maya. Basta tandaan nyo ha at uulitin ko, malambot yung texture ng ating dough kaya expect nyo na yan kapag gumawa kayo nito. Then binibilog-bilog ko lamang yan at ilalagay natin dun sa pinaglagyan kanina at papahira natin ang butter, pwede rin ang oil, then tatakpan at ipahinga natin ng mga 45 minutes. Takpan ng malinis na towel or di kaya ay pwede rin naman yung mga cling wrap na gaya nito. At dito nga habang ipapahinga natin to, gumawa naman tayo ng palaman para sa ating Spanish bread. So meron tayo ditong salted softened butter. Mag-a-add ako ng wash sugar. Pwede rin yung dark brown sugar.
at harina. So kailangan malabnaw yung gagawin nating palaman para talagang lumalabas siya at makuha natin yung nagtitrending na talagang lumalabas dun sa pinaka-bread yung palaman ng ating Spanish bread. Kasi kung matagal ka nang nanonood sa akin, yung pangmasang timpla ko ng Spanish bread na palaman ay hindi ganito kalabnaw or kalambot yung kanyang feeling. Ito ay mas kinontian lang natin yung harina para kapag binibake ay talagang lumalabas yung kanyang butter. Then, after 45 minutes, ilabas na natin yung dough sa ating pinagpaalsahang lagayan. So, mapapansin nyo, malambot po talaga to at isa to sa magandang gamitin kung kayo ay gagawa ng bread na pangbahay lang. Kasi para sa akin mga manay, magastos nga yung mga sangkap na ginamit natin, pero hindi kayo mapapahiya sa pagre-regaluhan nyo neto or pagbibigyan ninyo or pwede ring pambaon ng pamilya ninyo. Pero ako mga manay, ginagawa ko nito ay ini-stack namin. Nilalagay ko lang sa chiller at tumatagal po ito ng 2 weeks. Then reheat nyo lang, i-microwave nyo lang kapag kakainin. So dito nga ikakat natin to sa timbang na nais natin. So baling gagawin ko ay magtitimbang ako ng 60 grams per each dough natin bago natin yan palamanan. Ngayon, para sa mga nanonood na gusto mag-bake, masasabi ko lang sa inyo mga manay na mag-invest po tayo ng timbangan. Malaki po kasi ang natutulong kapag nasanay tayo sa timbangan. Mas pare-parehas ang sukat, kaya mas maiiwasan natin na magkamali. Kaysa po dun sa into cups na minsan ginagawa ko. Kasi hindi po pare-parehas din yung sukat ng mga into cups. Yung mga measuring cups mga manay, kasi may measuring cups na 200 ml lang yung kasya, meron naman 250 ml. So, dun po nagkakatalo. Kaya yung iba, kapag ginagaya yung isang recipe, nagkakamali sila kasi gamit nila ay measuring cups. Tapos nagugulat na lang na magkaiba pala yung sukat ng measuring cups na gamit ng recipe na pinanood nila. So isa lang po yung technique para po talagang hindi tayo magkakamali. Dahil yung mga timbangan mga manay, na-order na po yan online at wala pang 100 pesos, pwede ka nang makabili ng timbangan na pwede mong gamitin sa pagbibake. At eto nga, ang dami kong daldal. Tapos na ako magfigura ng ating dough at natimbang ko na rin yan ng 60 grams per each. Dito nga ay niready ko na yung breadcrumbs natin. Yun po ay pandesal mga manay na tinotoast ko, tapos biniblender ko para makagawa ko ng ganon. Pero may nabibili na rin po niyan sa mga grocery store, meron din po sa mga online store, check nyo na lamang po. So gagamit tayo dito ng rolling pin, yung pinakita ko sa inyo kanina, tapos papalaman na natin. Then kailangan po, hindi po talaga lalabas sa magkabilang gilid para dahan-dahan po natin yan marurolyo at dun sa pinakadulo ay pagdidikitin natin para hindi yan bubuka kapag na-bake na po natin. O di ba ang kinis ng ginawa natin? Then isawsaw lang natin yan dito. Paikutin natin, pagulungin natin ng ganyan, tapos set aside natin. So ulit-ulit tayo. Ganito lang naman po yung gagawin sa ginagawa ko. Gagamit kayo ng rolling pin. I-flatten nyo lamang po. Tapos maglalagay tayo ng palaman. Doon nga pala sa ginawa kong palaman mga manay ay sasakto po yan dito. So walang matitira talaga. Saktong-sakto dito yan sa ating recipe. Pati yung palaman para walang sayang. Then roll nyo lamang po ng maigi. At kailangan wag po masyadong higpitan yung pagrolyo para hindi po lumabas yung palaman sa ating pag-iikot. At dito nga kung mapapansin nyo ay tuloy-tuloy ko po itong gagawin. Gaya ng pinakita ko sa inyo mula doon sa umpisa. Kailangan sakto lamang yung palaman na ilalagay hanggang sa malagyan po natin lahat ng palaman yung ating dough at isawsaw natin dun sa ating breadcrumbs na nakalagay sa ating harapan. At siya nga pala, bago ko makalimutan, comment down below naman kung saan nakakarating or umaabot tong video na to para naman nalalaman ko kung sino-sino yung mga nakakapanood sa akin. At shoutout na rin pala dun sa mga nagko-comment sa akin dito sa mga recipe video ko na ina-upload ko. At dito nga pagkatapos natin mapalamanan yung ating dough ay ilagay na natin sa ating pan or tray na paglulutuan. Bali nga pala ito ay ating i-rest ng 1 oras para umalsa yan bago natin yan isalang sa ating oven. Kaya mas mainam ilagay po sa mainit na lugar. Then itabi lang po natin to at babalikan natin to makalipas ang 1 oras. After ng 1 oras, ito na mga manay, nag-double size na siya at kita nyo naman halos talaga nagpuputukan na at kahit dito ay talagang kinikilig ako kasi ang ganda ng pagkaalsa ng ating dough o ng ating Spanish bread. Isa lang natin yan sa ating oven na naka-preheat po ng 170 Celsius ang init. At hintayin natin hanggang sa mag-golden brown gaya nito. O di ba? Ang bilis lang at pinakamasarap dito ay may kapares na mainit na kape. At dito nga kung mapapansin nyo, light yung ating palaman sa loob. Kasi ang gamit natin is wash sugar. Pero kung gusto nyo mas dark, gumamit po kayo ng pulang asukal. Palitan nyo yung wash sugar natin ng dark brown sugar. So ayan mga manay, ganito lamang kalambot. Kaya naman tara, kain po tayo.